Back in 2023, nag-stop na ako sa pag-aaral dahil hindi na ako kayang pag-aralin ng parents ko. And sinabi ko sa sarili ko na yung 1 year ko na pag-stop ng school is ibubuhos ko na lang sa paghahanap ng way para mag-make ako ng money. Pero nanggaling na ako sa traditional job. Nagtrabaho na ako sa fast food, nagtrabaho na ako as a call center agent, and hindi talaga ako masaya dun. Kaya naghanap ako ng way to make money online. Gustong-gusto ko talagang gumawa ng mga videos back then. Gusto kong i-document yung buhay ko and i-document yung ways ko on how I can make my first income online. And magkaroon na ako ng pera pang bayad sa gym membership, pang bili ng high protein foods dahil mahilig din ako mag-gym. And malampasan yung state ng buhay ko na broke ako. And through that, I started making videos sa kwarto namin. Finilm ko lang yung pag-workout ko. And then, I discovered a way to make money online. And that is TikTok Shop Affiliate Marketing. And at first, prinomote ko lang kung ano yung mga bagay na ginagamit ko currently. Nandito yung mga ginagamit ko sa pag-workout, mga push-up boards, mga resistance bands, adjustable dumbbells, punching bag, kitchen scale, and then napunta na ako sa skincare. And nag-branch out na yun nang nag-branch out. And hindi ko rin talaga alam kung paano paganahin yun back then. Hindi ko alam kung tama ba yung mga ginagawa ko. Pero inaral ko lang talaga and it took me a long time. Hanggang sa kumikita na ako ng 10 to 15k per week. Hanggang sa na-achieve ko na rin yung 6 figures ko. And ngayon, kahit hindi na ako mag-upload, meron akong at least 30k per month passive income. This is TikTok Shop Affiliate Marketing and ito yung pinakaunang way you can do to monetize your personal brand. And also, dahil ito yung pinakamadali. Kailangan mo lang ng 1k followers or basta nagpo-post ka lang ng consistent, bibigyan ka na ng TikTok ng opportunity para magbenta sa TikTok Shop. So, how do you really make money using TikTok Shop Affiliate Marketing? And i-breakdown ko dito kung paano namin ginagawa to, kung paano namin to tinuturo sa students namin inside CCL, kung paano rin sila nakakuha ng mga ganitong results sa mga videos nila. Una talaga, kailangan meron ka ng account and you need to find your niche first. And when it comes to finding your niche naman, hindi naman to kailangan na maging stricto masyado. Hindi mo naman kailangan na mag-stick lang sa isang niche. Pero the best personal brands who are actually killing it sa TikTok Shop Affiliate Marketing is the people na nasa certain niche sila pero napapakita pa rin nila yung personality nila, yung life nila, and yung stories behind those niche. And take for example na lang, ako nilalagay ko yung sarili ko in the coaching niche, personal branding, and affiliate niche. Also, gumagawa ako ng content about my love for fitness, my faith, and all these other things na interested ako. And yun yung pinaka-effective way on how you can establish yourself in a certain niche. Kasi kung gagawa ka lang ng content and nakafocus ka lang talaga sa pagbibigay ng information on that certain niche, take for example, you want to pursue fitness and nagtuturo ka lang talaga ng nagtuturo about fitness na wala kang binibigay na context kung sino ka ba talaga, ano ba yung goals mo, bakit ka kailangan i-follow ng mga tao, yun yung nagiging trap ng most of the creators and iniisip nila na kailangan nila maging authority, kailangan nila magbigay ng value, pero nawawala yung likability, yung relatability, and yung reason kasi for people to want to work with you or to want to buy to you sa mga bagay na binibenta mo, especially with the affiliate products na binibenta mo, you need to make them relatable sa buhay na meron ka. You need to make them relatable sa life na nililive out mo. And the only way you can do that is by picking a certain niche na gusto mong maging authority ka on that certain space. And ipakita mo rin yung personality mo. Ano ba yung ginagawa mo ngayon? Ano ba yung goal mo? Ano ba yung current na struggles mo? Paano mo ba yun ina-achieve? And ano yung mga bagay na ginagawa mo ngayon na nakaka-relate yung mga tao na ina-achieve pa lang yung bagay na meron ka, yung mga bagay na tinuturo mo. And that's the personal brands na mas nagtathrive when it comes to selling, when it comes to affiliate marketing. Yung mga brand na relatable. And through that, hindi rin ako magkakaroon ng sales sa affiliate marketing ko sa mga accounts ko na to kung hindi ako relatable sa mga tao. Kasi, take for example, nagbebenta ako ng skincare products and nagtuturo lang talaga ako about skincare. Oo, pwede kong ipakita yung results ko when it comes to my skin. Kung kunyari, na pakita ko yung skin ko before and skin ko now. Pero, mas magiging effective yun kung naipakita ko yung struggles ko before. Ano ba ako before? Ano ba yung pinagdadaanan ko? Ano ba yung mga bagay na gusto ko? And kung naipakita ko yung mga desires ko dati, yung goal ko dati na i-improve yung skin ko, ano yung reason behind that, and kung maipakita ko yun in the most human way, mas papaniwalaan ako ng mga tao dahil sila rin nararanasan din nila yun. And information only won't make people buy to you. The reason people buy to you is because of your story, is because they connect to you. So put out your story, ipakita mo kung ano yung situation mo dati, ano yung goal mo, paano mo yun nalampasan, paano mo yun na-achieve, and ipakita mo yung real result and real journey on overcoming that. And yun yung pinaka-best na pwede mong ipakita on
your personal brand. Kasi makikita ng tao na kagaya ka rin nila and possible na ma-achieve rin nila yung mga bagay na meron ka ngayon dahil isa ka lang din na normal na tao kagaya nila dati. So, film yourself, film your personality, film your story, and wag ka lang mag-stick sa niche na gusto mong pasukin dahil yung mga tao na strict lang dun sa niche na gusto nila is hindi rin nagtatribe dun sa niche na yun. And natatabunan lang sila ng mga tao na ginagawa lang din yung mga bagay na yun. And what separates you from other people na ginagawa lang din yung mga bagay na to is your story. So, put out your story, put out your personality on top of the niche na napili mo. So, that's the first thing. Pangalawa is consistent uploads on your affiliate videos. So, meron ka ng affiliate ngayon, nakakapag-post ka na ng mga yellow baskets. And now na meron ka ng niche, kailangan naman maging consistent ka para makakuha ka ng data, output ka and makuha mo yung mga bagay na gumagana and hindi gumagana. Yun lang talaga yung purpose ng mga first videos na i-upload mo. Hindi pa kasama yung pera, hindi mo pa dapat isipin yung mga bagay na gusto mo ma-achieve. The first thing dapat na isipin mo on your first few uploads is the data. Kailangan malaman mo kung ano yung mga gumagana, ano yung hero products mo, ilang videos yung kailangan mo i-post in a day, paano ka dapat magbenta, and all these things. Kailangan, yun yung goal on the first videos na ipopost mo when it comes to affiliate marketing. And to get that, kailangan mo lang talaga maging consistent for the first few weeks, for the first few months ng affiliate marketing. And that's the most powerful thing na ginagawa ng mga top affiliate marketing creators ngayon dahil they have the data, alam na nila kung ano yung mga gumagana, alam na nila yung mga words na pwede nilang gamitin that converts more people. And dahil mas marami na silang data, mas kaya na nilang i-cater or i-adjust yung mga content na pinopost nila so that more people can be converted. So, gumagawa ka na ng affiliate content, ang nagiging ratio lang namin dito, ako personally, ang ratio ko dito is 2:1. So, 2 affiliate content and then 1 organic content. Ano yung ibig sabihin nun? So, affiliate contents are the content na pinopost mo that has yellow basket. Yung mga videos na merong binibenta ka and meron kang commission kapag nakabenta ka doon sa mga videos na yun. So, yun yung mga yellow basket content. And you can make unlimited yellow basket content. Pero yung sinasabi ko na ratio na 2:1 or 3:1 is ginagawa namin to para hindi ka mag-post lang ng mag-post ng affiliate marketing videos. So, ang tawag namin sa method na to is profile views method. So, ang profile views method is nag-share ka ng value through the organic content na pinopost mo. So, ito yung mga videos na walang yellow basket. And dahil walang yellow basket to, mas mataas yung chance nito na mag-viral dahil iba yung algorithm ng yellow basket videos, iba yung algorithm ng non-yellow basket videos. So, ang algorithm ng non-yellow basket videos is based on the views, the engagements, the retention, and mas madaling makuha ng mga to dahil wala kang binibents and mas mataas kasi yung guard ng mga tao if merong yellow basket yung video na ipopost mo. So, post this non-yellow basket videos, give value to people, either that's entertainment, either that's education, inspiration. So, ibigay mo yung value na gusto mong ibigay sa mga tao na maidadagdag mo dun sa personal brand or niche na gusto mong pasukin. Like for example nga, you want to pursue fitness and gusto mo yung fitness na niche, mag-share ka ng value about fitness. Ipakita mo yung daily life mo, pursuing the goal na gusto mong i-achieve, and gumawa ka ng mga organic videos na walang yellow basket. And then, kapag meron ka na ng mga videos na to, gumawa ka na rin ng affiliate videos na pinapakita mo kung ano yung mga products na ginagamit mo, pinapakita mo yung mga recommendations mo, and dahil na ipakita mo sa organic video na wala kang binibenta na product and nagbibigay ka lang talaga ng value, kapag nakakuha yung mga tao ng mga value dun and inisto ka nila and nakita nila yung mga recommendations mo, yung mga suggestions mo na product, mas mataas yung chance nila na mag-buy from you. So, ganito yung ginagawa namin, kaya yung mga videos na ginagawa namin na may yellow basket is hindi bumababa ng 300 views. So, ganun kasi yun kapag yung mga videos na ginagawa mo is puro lang affiliate and affiliate lang ng affiliate, walang magiging reason yung mga tao para panoorin ka kapag puro benta ka lang ng benta, and people will have their guards higher kung merong mga yellow basket lahat ng video mo. And if you are giving value to people na pinapakita mo sa mga tao na you are willing to give value, and that's sa kanila na if they will take your suggestions, your recommendations into account sa buhay nila, mas madali ka makakonvert sa mga videos mo. So, put out and be consistent with organic videos and affiliate videos. So, ito yung pinaka mistake talaga ng mga nag-i-start mag-affiliate. Inuuna lang nila and pinofocus na lang nila yung affiliate videos when sobrang importante din ng organic videos
videos. So if you have a certain niche, kailangan fokusan mo tong dalawa na to, organic and affiliate. Funneling all these videos, all this organic content na pinopost mo na nagbibigay ka ng value, take for example, on skincare, nagbibigay ka ng value on how to make your skin younger or how to get brighter skin na wala kang binibenta, and funneling that into following your account. So, binibuild mo yung personal brand mo by making content na digestible and valuable sa mga tao. We call this top of funnel contents. So, you make top of funnel content to attract more people, to make yourself likable, to make yourself an authority on a certain niche. And then, kapag napafollow mo na sila, nag-gather mo na yung mga tao na to, you funnel that into the affiliate videos na ginagawa mo. So, ang magiging labas nito is, may tawag dito is funnel. So, yung top, yung nagke-cater ng most of the viewers na nagagather mo. And pababa yan ng pababa hanggang sa ma-convert sila. So, top of funnel is yung mga videos na ginagawa mo na walang yellow basket pero nagbibigay ka ng value. Then mid of funnel is nagbibigay ka ng value, pwede ka na rin maglagay dito ng yellow basket kasi nagbigay ka ng value from top of funnel, so mas madali na sa'yo na mag-convert ng mga tao dito. And then yung bottom of funnel, ito na yung mostly CTA videos na to, call to action videos. So dito, mas mataas na yung chance na ma-convert mo yung mga tao na pupunta sa account mo. So ganun lang palagi yung gawin mo when it comes to affiliate videos na ginagawa mo. You need to make your organic videos into a funnel dun sa mga affiliate videos na ginagawa mo. So magkaroon ng views yung mga affiliate videos through the organic videos na ginagawa mo. So mas mataas yung chance na magkaroon sila ng views, mas mataas yung chance na i-put out siya ng algorithm and mas maraming bumili dun sa products na binibenta mo. So ito yung ginagawa namin and tinuro namin sa students namin, and isa dito si Elex na gumagawa siya ng mga affiliate videos dati pero in-incorporate niya yung organic videos and yung ratio of making organic videos to affiliate videos. So ang niche niya is fitness and nagfo-focus siya on running, hybrid athlete, and gym. And back then nag-work din siya on a traditional job pero ngayon nakapag-transition na siya into making his full-time income in affiliate marketing. He's currently making over 60k to 100k in affiliate marketing currently. And that's the power talaga if you know how to funnel affiliate contents and organic content, kung paano mo siya paganahin dalawa. So that's it. Marami pang bagay when it comes to affiliate marketing and I'll tackle that on the next videos. And if you want direct guidance with me, if you want a community that will help you achieve the goals na gusto mo when it comes to your online income, especially with affiliate marketing and UGC, and want direct guidance with me, yung link lang CCL community namin, if you want to work with me, is in the description.